mga angel, at magbabagi ulit tayo. Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang inyong lingkod, inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So sana po ay nasa good mood po kayo ngayon at healthy, at para mas maganda po yung pagkukwentuhan na naman natin mga ka-angel. So ngayon po ay araw po ng Martes at pupunta na naman po tayo sa school, sa track. So halos araw-araw na po tayo doon para matapos na po natin mga ka-angel. At habang tayo on the way po tayo ay magkwekwentuhan na naman po tayo mga ka-angel sa mga bagay-bagay na pwedeng makatulong po sa inyo at sa ating mga kababayan lahat sa buong mundo. So ngayon po ay nandito po tayo sa Stony Trail mga ka-angel. Ito po yung nasa east side. So Stony Trail, lagi kong sinasabi, is a ring road or circumferential road ng Calgary. Is one of the most important na freeway po aside from the Deerfoot Trail na topic natin noong nakaraan, dahil yun po yung alternative na way if you are going to the north, east, and south, and the west side po ng Calgary to avoid the traffic congestion in Deerfoot and the Highway 1, the 16th Avenue or the Glenmore Trail. So ito makikita nyo mga ka-angel, at medyo tuloy-tuloy po yung takbo at hindi siya masyadong traffic compare po sa Deerfoot. So habang binabagtas na dito mga ka-angel ay pag-uusapan po natin yung mga bagay na bakit po isa po natin na-choose po natin yung Canada para mag-stay at mag-work, at yung mga benefits at kahalagaan po yung paninirahan natin sa Canada. So to make it short mga ka-angel, hindi ko na paligoy-ligoyin pa. So Canada po mga ka-angel, like I said, is one of the top 10 big economies in the world. So either 8, 9, 10 yan. And Canada right now I think it's around 40 plus million yung population na niya. So mataas po yung pag-grow niya dahil marami pong nagmumove dito. Kabilang na rin po ang mga Pilipino mga ka-angel. So ito mga ka-angel ay pag-uusapan po natin yung mga i-consider natin na pagka po ay tayo nag-work at nagpunta ng Canada at kung mag-retire tayo. So una po mga ka-angel, diretsahin natin ang usapan. Pagpalagay na lang natin para sa ating mga adult, i-consider natin yan. Number 1, adult man or mga chikiting natin, mga kids. Number 1 po is health. Yan mga ka-angel, yan. Alam naman po natin na napakamahal po ang bills sa Pilipinas. At hindi po lahat ng ospital sa Pilipinas ay complete po ang mga aparatos, mga kagamitan. Kaya yung mga mayayaman ay nagpupunta po sa ibang bansa para magpagamot. Sa Canada po, masasabi ko mga ka-angel, if it's not complete, it's almost complete na po yung mga aparato. Dahil po, first world country, just close to the US, and of course, is affiliated with the Europe countries. Kaya po, ay hindi po siya nagpapahuli. So ito mga ka-angel, like I said, alimbawa lang nag-retire tayo. Yung mindset natin, siyempre, mahal natin Pilipinas. Pero wag po sana natin parang talagang totally handle tayo sa Pilipinas. Dahil po mga ka-angel, tulad po ng sinabi ko,
make it sure po, okay, mag-retire, may million tayo, tayo ng negosyo, but next step, isipin natin mga ka-angel, what's next? Ito pang negosyo ko ay mag-grow? Masusuportahan ba niya ang pangangailangan ko kung ako ay tumanda at nagkasakit? So yun mga ka-angel. Kaya ako nasasabi mga ka-angel, tinutulungan ko lang po yung mga kababayan natin na mag-isip din para yung gusto mag-retire sa Pilipinas. At hindi, choice nyo po yun mga ka-angel. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-retire doon. Ako gusto ko din. Pero like I said, kumbaga, i-balance natin lahat. So yun mga ka-angel, alam nyo po, ito na lang. Dahil po sa minsan, nakakalungkot, hindi po tayo lahat may pera sa Pilipinas. At may nararamdaman na tayo, usually yung mga kapwa natin mahirap na tulad natin, isa nagde-decide na lang po na hindi magpagamot at pumunta sa ospital dahil po yung check-up pa lang po, yung pag-confine ay may bayad na. So pag sa private po, sa government, sa sobrang daming tao, mahaba rin ang pila. So like I said, mauubos po ang pera natin kung may lubha na tayong sakit pagka sa Pilipinas pa tayo nagpagamot. Remember po mga ka-angel, ang life expectancy po ng Canada is one of the highest in the world. Right now mga ka-angel, iba-iba po kasi yung mga pag-aaral but almost close to each other. Ang life expectancy po ng Canada ngayon ay nagre-range po yan ng 80 plus, either 82, 83, 84, more or less yung life expectancy ng both female at male. One of the highest mga ka-angel, mas mataas po ba yan sa average po ng mga countries sa Europe. Of course, andyan po yung Japan mga ka-angel, andyan po yung mga Australia. Kasi usually po yung mga maliliit na population sa Europe, ang mga malalaki po yung life expectancy. Pero siyempre po, obvious po, i-compute mo sa divided ba yan kung ilang taong population, no? Sa taas po yung life expectancy. But the good thing is that halos lahat po sila ay ganun yung lumalabas na year kung ilang years na bubuhay ang tao. So usually Europe, andyan po yung Japan, of course Singapore kasi maliit ng population, Australia and New Zealand, and Canada of course. Mataas po ang sa US, mas mababa po ang life expectancy doon. For some reasons, maybe some crime, maraming aksidente. At saka po sa alam niyo po yung life expectancy ng Philippines mga ka-angel ay mababa. Like I said mga ka-angel, more or less 69 ang life expectancy po ngayon ang ng Pilipinas. Nakakalungkot, sa sobrang daming kadahilanan ay mababa po yung life expectancy. Isa na rin po siguro aking nabanggit, kung may nararamdamang sakit, mas maigi pa na wag na lang magpagamot kasi magbabayad ka po ng malaki at may sasala mo lahat-lahat na pati bahay. So is yun mga ka-angel, i-consider po natin ang health. Health is very important for everybody. Sa kids din natin mga ka-angel. Dito mga ka-angel, tulad po ng sinabi ko paulit-ulit, we are almost 100% na walang binabayaran. Like I said, yung gamot na lang po na reseta, which is not that much. Kung may insurance ka, more or less $10 lang yung babayaran mo sa isang reseta. That's it. The rest is free. Pag nanganak ka rin po, yung mga nagda-dialysis, yung mga cancer mga ka-angel, yan po ay lahat po ay tinitreat dito for free. So dito sa especially sa Alberta, hindi ko po sinasabing lahat, almost lahat po yata ng province din po dito sa Canada ay ginagawa yan. So yun po mga ka-angel, health system. Pangalawa mga ka-angel, consider natin yung mga chikiting natin, yung mga kids. Yung education mga ka-angel, kasi sila po yung pag-asa ng bayan. At tulad po ng sinabi ko, from kindergarten up to high school ay wala pong binabayaran. Kung meron man, mga miscellaneous lang, like ay maliit na bagay, mga $100 more or less than
para lang sa mga like miscellaneous lang na ano, but that's it. Unlike po sa ibang bansa, Pilipinas, high school, may punta kang private, magbabayad ka tuition fee. Hirap mga ka-angel. And one more thing, like I said, yung pong college mga ka-angel, no problem. Kasi meron po ditong student loan sa federal at saka sa provincial. Any kind of course. At like I said, Canada schools are one of the top school or university in the world. So dito po sa Alberta mga ka-angel ay marami rin po mga top school dyan sa British, sa Quebec, everywhere. Magagaling po sila dyan mga ka-angel. At magiging advantage niyo po yan dahil siyempre nasa mga malalaking company ay pag nag-aaral po kayo dito ay advantage nyo rin po yan. So yun mga ka-angel, yung education. So like I said mga ka-angel, at laging maging kailangan na mapag-isip ay yung open-minded po tayo sa lahat ng bagay-bagay. One more thing mga ka-angel, ay very important din po yung permanent resident. Sa ibang mga bansa po, wala pong permanent resident. Anytime, pwede ka pong umuwi kung wala na ka pong kontrata or wala ka ng employer. Dito po, wala kang employer, it's okay kasi permanent resident ka nga po. Same of course with the citizen. So yun mga ka-angel. At maluwag, kumbaga nag-accept talaga sila ng permanent resident. Marami pong pathway mga ka-angel. At like I said, marami pong nagbablog na ngayon about sa paano mapihap dito sa Canada. So yun mga very important yung permanent resident dahil yan po yung alas natin para mapanatili tayo dito sa Canada. And alihin mo mga naman po mga ka-angel yung malaking sweldo. Kung wala namang permanent resident, edi after that uwi ka na rin po. At wala na nang kumbaga sayang. All we have to do is save money at uwi ka na lang pag wala pong permanent resident. At one more thing mga ka-angel, yung discrimination. So yun po, yung discrimination ay dito sa Canada ay bawal po yan. Wala kailangan, hanggat kaya pa magtrabaho, kahit po yung mga kapatid nating PWD mga ka-angel, binibigyan po ng chance para magtrabaho yan. Mga retired, nagtatrabaho pag gusto mga ka-angel. Yung sinasabi nating mga ka-angel, pleasing personality sa Pilipinas mga ka-angel, ay naku po, tanggalin na po sana natin yan dahil hindi po nakukuha yung kagandahan ng mukha sa pagtatrabaho. So sana po wala na po yung mga ganyan mga ka-angel dahil po yung talent ang dapat kailangan at saka yung sipag at syaga. At yun, mga age limit, yung mga, although naintindihan natin yung mga work na kailangan talaga ng medyo bata pa, but mostly kasi mga age limit ay kailangan issue po sa atin. At saka yung height mga ka-angel, mako po, yun mga ganun, kahit gaano po kalait. Like I said, yung PWD binibigyan po ng pagkakataon. Yung mga naka-wheelchair mga ka-angel, naku po, yun po, doon ako humanga dahil talagang hindi po ganun yung pagtrato ng Canada sa mga tao dito. Like I said, mahal na mahal po nila ang tao dito, especially po sa mga chikiting, mga kids natin mga ka-angel. Kailangan itaguyod, kailangan nating kumbaga itaguyod ng maayos yung mga bata dahil love na love ng Canada ang mga chikiting. At yun mga ka-angel, discrimination, yung mga age limit, pleasing personality. Mga ka-angel, pangit po tayo sabihin, dito natanggap, pero dito natanggap tayo kahit pangit tayo. What? Bro, what are you talking about, man? So yun mga ka-angel, at maganda ang talagang pamamalakad ng Canada. At approaching na po tayo mga ka-angel dito sa school natin. So baka kumbaga part 1 po ito mga ka-angel, at itutuloy ko pagka natapos ko mamaya yung school. Baka itutuloy ko yung pag-usapan natin yung mga kalagaan na bakit nandito tayo sa Canada. So yun mga ka-angel, at liliko tayo dito. So yun yung nabanggit ko kanina. Marami pang iba. Alyan yung mga loan na sinasabi ko mga ka-angel. Tulad po nung nabanggit ko ng mga nakalang vlog, kung balak nyo po magnegosyo dito sa Canada,
you are very welcome. You can loan from the government and they will give you money to start a business, even sa maliliit na bagay, ay maliliit na negosyo. At marami pong work dito mga ka-angel. Huwag lang po tayong mapili. At alam nyo mga ka-angel, lalo po sa mga kapatid natin nag-i-start pa lang dito, i-explore po natin yung Canada. Huwag po nating i-judge agad. Nakaintindihan ko po yan, panibagong culture, ibang government, but like I said, explore it. Don't judge a book by its cover, sabi nga ng kasabihan mga ka-angel. Kaya ako mga ka-angel, ako din nung dumating po ako dito, nag-work po ako sa isang company na medyo physical lang job, pero that time talagang parang gusto kong bumalik sa pinanggalingan ko. Pero ito ang inisip ko mga ka-angel, andito na ako, bakit pa ako uuwi or babalik sa pinanggalingan kong bansa? Take the opportunity. I need to explore more. Kumbaga, kailangan ko munang pag-aralan ano ba maganda dito. Hanggang sa na-realize ko na ang kalagaan po, ang kagandahan pag andito po tayo sa Canada mga ka-angel. So like I said mga ka-angel, always think positive. Hindi maiwasan mag-think ng negative. Maya-maya, palitan po natin yan ng positive mga ka-angel. So ito, approaching na tayo mga ka-angel. At pansamantala ko munang puputulin yung video. At itutuloy po natin ang pagkukwentuhan pagkatapos po itong school natin mamaya. At makakapag-share ako ulit kung ano yung mga ginagawa ko sa truck. Ay wag po kayong magsasawa mga ka-angel kung medyo minsan na halos pare-parehas na lang yung nabibideo ko. So like I said mga ka-angel, I will find a place na bago po sa inyo at isi-share ko kung ano yung idea, anong meron mga ganyan in the next days mga ka-angel. So dahil po kailangan din tapusin to mga ka-angel ng before July 5, ay talagang nagpo-focus muna tayo dito mga ka-angel. So ito, dumating na tayo sa parking lot at pupunta na tayo at ilagay na naman natin ang best natin mga ka-angel. At yeah, so yun po muna mga ka-angel. Ingat pa kayo lagi. A few moments later. Wala ho mga ka-angel, yun po yung lingkod ninyong katropa kalagkwatsa, Kuya JJ. So ngayon po mga ka-angel ay magbabaking po tayo. So practice po tayo ng backing. At kasi may kunting oras na lang po ako dito mga ka-angel. So una po ay full left. Full left po tayo mga ka-angel. At hintayin po nating may makita yung landing gear. At saka full right naman mga ka-angel. I-align ko muna mga ka-angel. Yan, ulitin natin. Para mag-move po yung trailer. For left.
So ayun mga ka-angel, labas na tayo ulit. At isang session lang tayo ngayon. So uwi muna tayo at magkwekwentuhan tayo mga ka-angel. So going back sa topic natin kanina mga ka-angel, kung bakit napili natin ang Canada at saka yung mga magandang maidudulot habang nandito po tayo. Tulad po nga po ng sinabi ko kanina, yung mga health, yung health, yung pre-education, yung discrimination, yung permanent resident, yung mga loan, student loan, no problem pag nag-college mga chikiting natin, at yung mga pension mga ka-angel, yan ang hinihintay natin. Kung di ako nagkakamali mga ka-angel, ay marami pong klaseng pension dito sa Alberta. I think, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong mga ka-angel at hindi ko pa kasi na masyadong na-search yung about sa pension. But as far as I know, meron po tayong yan yung old age pension, that is the federal. And dyan po yung RRSP from the company. At dyan po yung so yun mga ka-angel. At may tinatawag pa silang yata yung guaranteed income supplement na pension. So ulitin ko mga ka-angel, sa Canada meron tayong yung dalawang major pension is yung Canada Pension Plan, ayan yung CPP, at saka yung old age pension. Automatic po yan kinakalas mga ka-angel pagka nagwo-work tayo. At may mga bracket po yan. Kung the more na malaking income mo, siyempre the more din na mas malaki yung ma-deduct. Pero mapupunta po yan sa retirement mo. At halimbawa po mga ka-angel, yung mga time na nag-work kayo at hindi mababa lang po yung naging income po ninyo, meron pa silang additional, yung tatawag nilang guaranteed income supplement na pension. So kumbaga parang backup kumbaga sa mga low income lang na mga grandparents natin. So yan yung additional kung halimbawa hindi nyo po na-meet yung isang bracket po ng income, kung low income, ipapapasok po yung guaranteed income supplement. Yung kita nyo mga ka-angel, talagang hindi kayo papabayaan ng gobyerno ng Canada. Pag high income po kayo, yun na po, yung automatic po talaga kahit lahat po tayo may old age pension at saka CPP, yung Canada Pension Plan. Plus, pagka nag-work po kayo din po sa mga private company, or it doesn't matter po kung private company or from your own source, yung parang business, mga ganun ba, you have your own business, you can do the RRSP. Ayan naman po yung retired saving pension na tinatawag nila, and you can do also the tax-free savings account. Yan yung tinatawag nilang TFSA. So hindi po ako eksperto mga ka-angel, pero sa akin lang sa ngayon kong pagkakalam, ang kagandahan po ng TFSA naman is, since from the word itself na tax-free, pagka i-withdraw nyo po yon at kailangan nyo, wala po siyang tax, hindi siya tax wala pang tax na ikakaltas. But ang sa RRSP naman po ay makakatulong, although yung RRSP, naku, nabubulol ako mga ka-angel kasi halos pare-parehas po kasi yung tawag. Yung RRSP taxable siya pagka withdraw nyo, but pagka sa yearly po ninyo at mag-file po kayo ng mga tax, is makakatulong po yan na makapag-reduce po ng babayaran ninyo sa government o sa CRA, sa Canada Revenue Agency yearly. For example mga ka-angel, malaking income nyo at nagkaroon kayo na, for example, you're going to pay the government, let's say for example is around 5,000 tax for that year. Then if you have a big contribution to sa RRSP ninyo, makakatulong po yan para ma-reduce nyo po yung tax po ninyo na babayaran sa government. So may yun po yung mga parang pagkakaiba ng TFSA. You can withdraw without a tax,
It's not taxable. And RRSP, it's a taxable, but it can help to reduce your tax payment to the government yearly. So yun mga ka-angel ha, ulitin ko, pension, automatic po yan, kahit sino meron, old age pension, and yung Canada pension plan. Plus pag low income po, andyan po yung guaranteed income supplement na tinatawag nila. So meron po akong naging friend din mga ka-angel, retired na po siya, ka-work ko ngayon, at retired na siya mga ka-angel, pero malakas pa kasi siya, sabi niya. At yun, may CPP, may old age pension na siya nakukuha, at meron din siyang guaranteed income supplement plus the yung mga RRSP, TFSA. Kasi mga ka-angel, it's up to you kung gusto niyo pa magtrabaho dito kahit nag-retire na kayo. At you can at least I think the earliest age that you can file or apply for retirement, the early retirement is around 55. But ang ano lang doon problema is mababa po yung hindi 100% yung makukuha yung pension. For example, 100, it takes only around maybe almost close to 50 or 60% lang siya makukuha yun. Hindi ko pa sure yung percentage but mababa po siya. Pag po nag-retire din po kayo ng kung a good option mga ka-angel is 60 para almost complete po yung makukuha nyo yata, or if not mistaken maybe some parts are complete or kompleto yung makukuha, or pag hindi man mababa lang yung kumbaga kung 100% at least mga mga 80, 85, I'm not sure with the computation. Basta pag ganun po yung aking pagkakalam. But the right age to retire with a complete amount that you are gonna receive is the 65 years old. At balita ko yata mga ka-angel, para nilang palitan po yung 55 na earliest, gagawin po yata nilang 57 sa 2028. Correct me if I'm wrong, kung i-implement po nila yan sa 2028. Instead of 55, they're going to change it to 57 po yata by 2028. So titignan po natin kung matutuloy yung magkatotoo. At yeah, you have the option if you want to retire early. If you have enough money, it's fine. Pag sakto-sakto lang, alagaan po natin ang sarili natin para malakas pa po tayo pagdating po ng 60 years old, at least para ma-enjoy pa natin ang pagre-retire natin mga ka-angel. So like I said, we need to balance our diet, be disiplina po tayo sa ating pangangatawan para at least haba po ang buhay natin. At tulad po ng sinabi ko, is a good choice if you are going to live, if not 100% to live in Canada when you retire. For example, you still want to go to the Philippines, okay, fine, but huwag po nating kakalimutan na mag-stay pa rin po tayo dito sa Canada dahil like I said, the life expectancy po ng Canada, it's very very high. 80 something mga ka-angel. Bihira lang po yung country na umaabot po ng average age ng life is 80 something. If not mistaken, ulitin ko, ang Canada ngayon is nagre-range po siya ng 83, 84 more or less na average ng life expectancy po dito mga ka-angel, which means is a good sign na yung Canada ay may magandang weather. I mean, less pollution maybe. Of course, for sure pollution, kasi maganda po. Crime. And of course, like I said, the health system is very important dahil naalagaan po yung mga nagkakasakit dito mga ka-angel. So marami na tayong kakilala na may mga sakit-sakit at awa po ng Diyos ay gumaling po sila dito at naalagaan po sila dito mga ka-angel. So like I said, we can still retire in the Philippines, but kung kaya pa mag-travel, like I said, nasa sa atin kasi yon kung paano tayo maging malakas. Kailangan pa rin natin ng Canada mga ka-angel until end of our life, dahil nga po yung sinasabi ko ng mga benefits na nakukuha yung mga nasabi ko mga ka-angel, isa lang yan sa mga magagandang nakukuha na benefits sa Canada. Marami pa mga benefits, hindi ko masabi lahat mga ka-angel. Magiging isang oras o more than 2 hours pag i-discuss natin. Baka sa Netflix ko na po ito i-upload, hindi na po sa YouTube pagka ganun po. Joke lang po.
So yung mga ka-angel, at yun, yung nabanggit ko, yun sinasabi ko, don't worry if you are a low income, you can still have an additional pension. Ulitin ko, yan po yung guaranteed income supplement na tinatawag nila. So maganda rin po mag-invest sa TFSA or the RRSP, or just like a savings account na rin po yan. Usually applicable yan sa mga nagne-negosyo, mga ka-angel. Yan, kasi parang tumutubo rin siya. Yung mga ganyan. At like I said, wag po kayong mag-alala kung gusto nyo pong magnegosyo, try it mga ka-angel, at marami po tayong mga option sa pagsasave po ng money. Kailangan lang po natin kalikutin, magkalikot, open-minded, pag-aralan natin, inquire sa mga institution, financial institution, saan po yung magandang offer, magandang sistema ng pag-save po ng money, at para magamit natin pagka tumanda po tayo mga ka-angel. Yan. So, yun, mga pension pa lang mga ka-angel. Which is I think CPP, the Canada Pension Plan. Ang pala mga additional information, kailangan din po pala natin at least tumira sa Canada ng at least 10 years more than about sa CPP po yata o dun sa old age, para isang requirement. Pagka less po na tumira kayo sa Canada ng less than 10 years, I think you are not entitled with those kind of pension pagka less po yung pag-stay nyo po sa Canada. But for sure po, pag dito tayo nakatira, of course, more than 10 years na po yan. So, yun mga ka-angel. So, nabanggit ko yung mga bagay-bagay na i-consider natin na wag po tayo padalos-dalos yung decision natin na pag pumunta po tayo sa isang lugar, especially po dito sa Canada, na parang hindi lang tayo unang araw, second, 1 week, hindi tayo naging masaya. No. Like I said, huwag kayong madidisappoint agad. Try to explore yung Canada. High-tech na po tayo mga ka-angel. Mayroon tayong internet para i-search po ninyo yung mga benefits po ng Canada. At kaya tulad po ng sinabi ko, hindi po ako nagmamagaling mga ka-angel, pero isinashare ko lang yung reality talaga kung ano yung Canada ngayon. Ito pa mga ka-angel, how many times na nabot po yung Canada na one of the most livable country in the world. Not only like country, and then its cities, yung mga cities din po like Calgary, some major cities in Canada, they always included in the top yung mga most livable places in the world. And not only that mga ganyan, if you love nature, napakaganda yung mga natural landscape, mga natural beauty po sa Canada. At like I said, wag lang po tayo mamili ng trabaho. Kung pagod po kayo, maghanap po kayo ng work na masaya po kayo mga ka-angel. Hindi yung parang nai-stress na kayo kahit po mababa yung sweldo, as long as na happy po kayo, piliin nyo. At maging madiskarte po tayo na hindi puro work lang, mag-save din po tayo ng money. At like I said, always give yourself a time to relax. Like I said, kailangan pa rin natin magpahinga, hindi puro trabaho, overtime like that. Kasi para malakas po tayo lagi sa paghahanap buhay. So, yun mga ka-angel, yung aking mga na-share ngayon. At dadagdagan ko po yan mga ka-angel. At mag-search pa tayo mga gandang nadulot sa pagtira natin sa Canada. At like I said mga ka-angel, ito ay naiisip ko lang on the spot. Minsan, pagka gumagawa ako ng video, doon ko po lang i-search kung tama ba yung pinagsasabi ko. So, i-edit ko na lang, inaglalagay na lang ako ng mga parang information doon sa, ina-attach ko na lang sa video. Ito parang on the spot, kaya baka may mga mali ako, i-correct nyo lang po ako, no problem, mag-comment lang po kayo. I appreciate. At nobody's perfect, ika nga. At as long as I can help and share what is the reality in Canada right now, what I am experiencing right now also, na akin ay mostly ay positive, of course. Of course, ang problema lang natin is yung weather, malamig. But like I said, ma-outcome natin yan mga ka-angel. Like I said, ang complete attire lang po kayo, may immune po yung sarili po ninyo sa lamig, like I said. At like po ng sinasabi ko, we have only one tax among all the provinces in Canada, yung Alberta. All the provinces are okay actually, but of course
kung may magandang trabaho kayo, for example, sa the other provinces with na magandang bigay, why not? Kahit dalawang tax, okay lang. Basta maganda, magkikita kayo. Pero pag sakto-saktuhan lang, siguro Alberta is a good choice dahil one tax nga lang po yung GST lang po yan. At saka I think the Northern Territories, yung mga Yukon, known about Northwest Territory, maganda rin po ang bigayan dyan mga kainjal kasi kulang po sila ng tao. At I think, if I'm not mistaken, I think isang tax din po yata sila. Kasi nga nasa mga territory sila, kailangan nila ng tao. At yun, is your choice pa rin mga kainjal. At ito, at kung nasanay po kayo sa big city, wag po nating kumbaga i-consider yung mga city na parang, alam mo, as long as maybe, of course, boring kung hindi city nga, pero at least if you are still, at least you are very close to the city, major city like Calgary or Edmonton, o kaya yung mga secondary city, it's fine, it's okay, kasi you can, ma-reach mo po yan, may aeroplano, like I said, expressway, kahit gaano kakalayo, accessible naman po dito sa Canada. Although yung mga northern part na is some parts are not accessible only by plane. By I said mga kainjal, kailangan po tayong open-minded at kailangan po nating i-explore lahat na pwedeng gawin kung saan po tayo masaya, makakapag-save ng money, hindi tayo na-stress, hindi tayo nahirapan, explore everything. Like I said, marami pong option dito sa Canada, i-explore lang po natin. So, yun mga kainjal, at sana nakapagbigay ako ng information at tulong sa inyo, especially po yung mga kapatid natin sa Pilipinas, sa ibang sulok ng mundo. Try nyo po, high-tech na po tayo mga kainjal, search lang po yan sa internet at magkakaroon po kayo ng idea kung ano yung kahalagan pag nandito po tayo sa Canada. So, dagdagan ko po yan sa mga sunod na video mga kayal at thank you very much sa panonood. Ingat po kayo lagi. Always pray to God. He is the only person that who can help us. At always think positive. Kahit po apaw na ang problema, kailangan mangibabaw pa rin po yung positive natin mga kainjal. Pilipino tayo, never give up. Tiwala lang po sa Panginoon at pray hard, it works. Thank you very much po. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko po, The Skyward Angel, at magkikita po tayo sa sunod na video. Ito po ang inyong lingkod, inyong katropat kalakwatsa, Kuya JJ. God bless. Thank you very much.